dati nalinisan ko na to, no, pero medyo mabigat talaga to kasi ako lang mag-isa. Pero sa tingin ko kaya ko naman to. Ang dumi na. Madami ng mga putik-putik, grabe. Pero matagal na tong aircon na to. Siyempre tanggalin lang natin tong sa gilid. Etong mga bolt na to para mag-clear ang ating way ng ating aircon. So ayun guys, may naisip ako na idea. Etong capacitor housing ay binalot ko na lang siya ng plastic para hindi na tayo magpaklas, ano. Ang purpose niyan ay para hindi pumasok yung tubig sa motor mismo kasi masisira din yan. What is up mga bay, mga day? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumuka. So ayun guys, good morning and welcome back to another vlog. So guys, hindi naman tayo busy ngayong umaga na to. At kailangan nating medyo useful sa araw na to. Since na hindi naman tayo busy, so vacation mode tayo dito sa Pilipinas. So ayun guys, papakita ko lang sa inyo kung paano maglinis ng sariling aircon. Ang aircon na to ay maliit lang, yung 1.2 horsepower. So papakita natin sa inyo kung gaano kalaki ang aircon na to. So ayan, yan yung aircon, maliit lang. So ayun guys, ang kailangan natin ay ang pressurized washer. Yun lang naman ang kailangan ng ating paglilinis kasi para malinis natin ng maganda yung kasulok-sulukan ng ating aircon. So may mga bagay na kailangan natin i-disconnect dyan para hindi siya ma-damage ang ating aircon, especially yung capacitor. Bakit pa tayo magbabayad kung kaya naman nating maglinis? At kailangan din natin mag-exercise kahit konti. So ayan guys, so linisan na natin. Siyempre buksan natin tong aircon. Ayan. Dati nung binuhat ko to, medyo talagang napapasabak tayo dito, Ayan, matagal na talagang hindi nalinisan. So hilahin lang natin to. Siyempre i-unplug natin tong wire ng ating aircon at hilahin. Ayan. Dalawang isip ako, parang hindi ko yata kaya to. Ayan medyo marami ng dumi. Diyos ko Lord, hindi lang to, kaya ko to. Yes! Aray, natulo. Ganyan lang kabigat. Ay, tumulo na yung mga tubig, So, nilagay natin ang aircon dito sa may kahoy na upuan. So, para malinisan natin na ang dumi na. Madami ng mga putik-putik, grabe. Pero matagal na tong aircon na to, mga siguro 8 years na to. So ayan guys, umpisa na natin. So syempre tanggalin lang natin tong sa gilid etong mga bolt na to para mag-clear ang ating way ng ating aircon. At ito yung capacitor nya. So kailangan nating tandaan to kung anong mga hinugot natin, kagaya nitong wire na to mamaya. So ayun guys, may naisip ako na idea.
etong capacitor housing ay binalot ko na lang siya ng plastic para hindi na tayo magbaklas ano. Yan. So medyo yung gamitin niyo yung makapal na plastic para hindi siya mabasa kasi mas marami ang gagawin pagka baklasin natin isa-isa. Pwede naman baklasin, yun naman talaga ang dapat para safe at malinisan din niyo yung housing ng inyong capacitor. At huwag ninyong kalimutan pala guys, itong portion na to, itong motor na to ay balutin din ninyo para hindi siya mabasa itong motor na to. So, ganyan lang naman para may tabon lang siya ng konti ano. Hindi siya mabasa talaga ng rektahan. So ayan guys ano, ito pala yung pressure washer na sinabi ko. So yan ang gagamitin natin pag maglinis ng ating aircon. So umpisahan na natin. So ayan guys ano, medyo halos patapos na tayo at tinagilid na lang natin yung aircon para madrain ng wasto yung tubig at medyo konting touching na lang dyan kung saan yung mga dumi-dumi pa. So ayan, papaigahin na lang natin yung aircon na yan. So ayan, mga konting dukot-dukot na lang mamaya yung mga hindi dapat mabasa ng power spray or ng pressurized washer kasi may mga binalot tayo na madumi pa din to sa ilalim na to, pero pupunasan lang natin yan para hindi mabasa yung capacitor. Importante yung mga nandito na mga talagang kailangan ng magandang linis. So ayan guys ano, tapos na tayong magpaiga ng ating air conditioner. So, balik lang natin tong thermostat sensor. So, itong housing ng capacitor ay hindi siya nabasa ano. Pinunasan lang natin para mawala yung kalawang. Yan. So, nakalagay na siya. Ito palang screwdriver ko ay multifunction. Pwede siyang mag-flat, pwede rin siyang Phillips screwdriver. So dito yan nakakabit itong screw na to. So kung paano natin siya kinuha, ganon din ang pagbalik natin syempre. Yeah. So ayan, balik na natin itong mga cover. Paanda rin natin. Hindi pa naka-cool yan pero malamig na, char lang. So i-low cool muna natin.
Yan. Maglo-local na tayo. Yan. Ang ganda ng lamig guys ngayon. Ay, napaka-fulfilling ng feeling ko ngayon guys, ano? So, tapos na tayo sa ating gawaing bahay at syempre, feeling useful tayo sa araw na to. So, ayan guys, ano? Sana ay may natutunan kayo kahit papano sa aking kaunting kaalaman. At siguro naman ay masusundan ninyo ang mga steps na ginawa ko kasi simpleng-simple lang yun. Takip lang ng mga plastic cellophane yun guys, ano? So, ayun guys, ano, hindi ko na patatagalin ang vlog na to at sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko na mga video. At lagi niyong tandaan, just only love mga bay, mga day. So, see you on my next vlog. Peace!